Una sa lahat, Tirahin yung mga motor na to. ang viral video na ito ng paninita sa isang pulis ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin mo, tinikita mo? Okay, pasensya na sir ha. Pasensya na po. Inulan niya ng batikos. Ang National Police Commission o NAPOLCOM handang tulungan ang pinahiyang pulis. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Rescue team ng Pilipinas nasa Myanmar na para tumulong sa paghahanap ng mga nawawala sa lindol. Prosekusyon ng daraw harangin ang anumang posibleng ihaing mosyon para pansamantalang mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang grupo nanawagan sa Korte Suprema na obligahin ang Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Armed Forces of the Philippines naghahanda na raw sakaling madamay tayo kapag nilusob ng China ang Taiwan. Viral ngayon ang mga pasaway sa highway. Merong nagala Spider-Man sa taxi, nagala Superman sa motor at may nag-wheelchair sa NLEX. At sa Frontline Showbiz, Charo Santos at Dingdong Dantes magtatambal sa pelikulang Only We Know. Dumating na sa Myanmar ang unang batch ng humanitarian contingent mula sa Pilipinas para tumulong sa rescue and relief efforts. Kasunod pa rin yan ang magnitude 7.7 na lindol na tumama roon. Hindi pa tukoy kung ilan ang nawawala kasunod ng lindol pero kabilang sa listahan ng apat na Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sa gitna ng malakas na pagyanig, nanatiling kalmado ang doktor na nag-oopera sa Yunnan, China. Dumating ang dalawa pang doktor sa kahinawakan ang pasyente para hindi siya mahulog. Sa baby's ward naman ng isa pang ospital, kitang panay ang galaw ng mga hospital crib. Mahigpit yang hinawakan ng isang nurse. Habang napaluhod naman ang kanyang kasamahan habang yakap ang isa pang baby. Nang tumigil ang pagyanig, agad nilang inilikas ang mga sanggol. Walang nasaktan sa parehong insidente. Sabay-sabay namang nagdak, cover and hold ang mga estudyanteng yan nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Ganyan kalakas ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar na umabot hanggang China. Naramdaman din ang lindol sa Thailand kung saan gumuho ang ginagawang gusali at natabunan ang mga construction worker. Sa huling tala ng Thailand, 20 na ang nasawi habang 74 naman ang nawawala pa rin. Pero Myanmar ang pinaka-apektado na siyang epicenter ng lindol. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 2,000 ang nasawi. 50 yan mga preschooler mula sa gumuhong paaralan sa Mandalay. Kaya ngayon tuloy-tuloy ang rescue operation lalo't 3 araw nang nakalipas mula ng lumindol. Kabilang sa na-rescue ang isang senior citizen na natrap sa kanyang bahay. Nasagip din ang maglola na yan na 15 oras na natrap sa tinitirhang condo unit. Hindi pa tukoy kung ilan ang nawawala pero kabilang sa listahan ang 4 na Pilipinong hindi pa rin nakokontak. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga tulong na pinapadala sa Myanmar mula sa mga bansa sa Asia, Amerika at Russia. Ngayong araw dumating na ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar. Ang 90-man team binubuo ng ilang sundalo mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Philippine Army. Meron ding rescuers mula sa MMDA, DNR at Office of the Civil Defense. We will coordinate with the AHA Center and we will identify the specific work assignment will be assigned. And for sure, the Philippine contingent is ready to perform our mandate. And we consider also top priority is the safety. So one of the consideration is how to go about the security concerns. Bukod sa rescue team, magpapadala rin ng Department of Health ng 32-man team na tutugon sa medical needs sa Myanmar. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Target ng legal team ni dating Pangulong Duterte na wag nang paabutin sa confirmation of charges sa Setyembre ang pagsulong ng kanyang kaso. Bagay na ngayon pa lamang, handa na raw kontrahin agad ng prosecution. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Isang oras ding bumisita kahapon sa ICC Detention Center ang lead legal counsel na dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Nasa high spirit naman daw ang kanyang kliyente at nagpapasalamat sa mga taga-suportang nagtipon-tipon lalo nung kanyang kaarawan. Pero aminado ang abogado, naninibago pa raw sa loob ng kulungan ang dating Pangulo. He's an 80-year-old man and he has all the conditions and medical issues that accompany a man who's 80 years old. So adjusting to any new form of life is always difficult, especially if it's prison life. Wala pa ring mga kaanak at tanging mga abogado pa rin ng dating Pangulo ang dumalaw dito mula pa nung Biyernes. Habang nasa final touches na rin daw ngayon sina Kaufman sa pagbuo ng defense team ni Duterte. Aminado ang kampo ni dating Pangulong Duterte, wala naman makakapigil sa kahit sinong gusto magbigay ng opinyon o magsagawa ng demonstrasyon hinggil sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Pero hiling daw mismo ni Digong sa publiko, huwag pa rin kalimutang irespeto o igalang ang judicial process. Kasabay nito, inihahanda na ng kampo ni Duterte ang isusumiting argumento sa korte. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. Bagamat pinag-iisipan, hindi pa raw muna nagsusumiti ng mosyon sina Kaufman para sa interim release ng dating Pangulo. Nakahanda naman agad ang kampo ng prosekusyon na tutulan ang ihirit na paglaya ni Duterte. At nakita naman ng pretrial chamber na kahit wala na sa kapangyarihan, si Mr. Duterte ay maimpluwensya pa rin po siya. Mayroon pa rin pong kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pangamba pa nila, baka mas malagay lang sa alanganin ang seguridad ng mga biktima testigo kapag napabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Lalong-lalo na po ngayon na mukhang nagiging mainit po ang online ecosphere, pati po ang physical ecosphere po. O kaya kailangan po ng iba yung security para po sa mga victims ng war on drugs. At syempre, hindi natin alam kung anong magiging resulta nito sa mga yung mga talagang Davao Death Squad members at yung mga vigilante style members. Kinontra rin ng prosekusyon ang argumentong walang jurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Sa katunayan, may tuturing daw na international crime ang crimes against humanity kaya dapat lang itong litisin sa The Hague. Nakahanda naman daw ang kampo ni Duterte na sagutin ang mga ito sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Posible raw na mas mabigat ang parusa sa mismong nag-organisa ng kilos protesta ng mga OFW sa Qatar bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni DFA Undersecretary Ed De Vega sa programang Storycon ng One News. Mas nakatutok daw ang mga otoridad sa Qatar na hanapin ang nag-udyok sa mga Pinoy roon na mag-rally ng walang permit. Sa ngayon, 17 OFW pa ang nakakulong sa Qatar dahil sa kilos protesta. After the investigation, either i-release na ng police or i-charge sila. Maaari i-release or ang charge lang yung organizer kasi yun ang paulit-ulit na tinatanong who organized this. Hindi sisipot ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Senador Amy Marcos na siyang namamahala sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Nasagot na raw ng mga opisyal ng gobyerno ang mga tanong sa naunang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakapagbigay rin daw sila ng sapat na impormasyon. Kaya't hindi na raw kailangan ng pagdalo pa ng ibang opisyal. Kinagulat naman ito ni Senator Amy. Taliwas daw ang hindi pagdalo ng gabinete sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hahayaan niya lang ang mga opisyal na dumalo sa pagdinig. Marami pa rin tatanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami rin bagong informasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot. Nanawagan ng ilang grupo sa Korte Suprema na obligahin ito ang Kongreso na bumuo ng batas na kukontra sa political dynasty. Pero sabi ng isang senador, hindi pwedeng makialam sa mandato ng Kongreso ang Supreme Court. Nasa frontline na balita niyan si Marian Enriquez.
Tuwing eleksyon, hindi na bago ang magkaroon ng mga magkakaanak na sabay-sabay tumatakbo sa iba't ibang posisyon o di kaya'y mga kaanak na magtutuloy ng termino ng isang politikong nasa kanyang last term. Bagay na matagal nang kinukontra ng ilang grupo. Ito rin ang dahilan kung bakit naghain ng petisyon ng mga grupong Wansambayan, Sanlakas, Advocates for National Interest at UP Class of 1985 sa Korte Suprema. Ito ay para obligahin ng SC ang Kongreso na magpasa ng batas na magbabawal sa political dynasty. Nakalagay din sa nasabing petisyon na dapat tukuyin ito kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty alinsunod sa saligang batas. Ayon pa sa petitioners, nakasaad sa 1987 Constitution na inaatasan ang Kongreso na lumikha ng batas na magbabawal sa political dynasty. Pero wala raw nangyayari makalipas ang 4 na dekada. Sabi pa ng petitioners, itinuturing ng framers ng saligang batas ang political dynasty bilang kapangyarihang nakatuon lamang sa piling pamilya. Bagay na humaharang sa pantay na pagkakataon para makapagserbisyo sa bayan. Ang mga magkakamag-anak na politiko rin daw ang dahilan umano kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. Sa halip daw kasi na pag-unlad ng nakararami ang unahin, mas prioridad daw ng mga pamilyang may kapangyarihan sa politika ang sarili nilang interes. Nakalakip din sa petisyon na dapat maipasa ang nasabing batas sa loob lamang ng 1 taon. Kung hindi, dapat daw ipakontempt ang Kongreso. Pabor naman ng ilang mambabata sa petisyon kontra political dynasty. Ako, personally, gusto ko yan. Ano ba ibig sabihin ng political dynasty? Ano ba ang limitasyon surrounding the interest of a certain, say, clan or family in running for public office? Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, tiwalang maipapasa ang isang anti-political dynasty bill sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Pero duda rito si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Nag-file tayo ng anti-political dynasty bill precisely para sa purpose na yan. Pero syempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Giit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi dapat pakialaman ng Korte Suprema ang kapangyarihan at mandato ng Kongreso sa paggawa ng batas. Pero pabor siya na dapat ay may batas na kontra political dynasty. Sabi pa niya, dahan-dahan nang namumulat ang mga botante na dapat maging inclusive ang democratic process sa bansa. Kaya nananawagan siya ng pagkakapantay-pantay sa public service. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa military drills ng Beijing. Ang ating pamahalaan, tiniyak na sasagipin ng mga OFW sa Taiwan sa oras na may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Hindi bababa sa 10 barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Bukod sa pag-deploy ng Chinese aircraft carrier na Shandong malapit sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakitang pag-take-off ng mga eroplano at mapa ng Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Ayon sa Chinese People's Liberation Army, magsisilbi raw itong babala laban sa separatism. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nag-deploy ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dagdag pa ng Taiwanese Defense Ministry, dapat unahin ng Chinese Liberation Army ang pagresolba sa korupsyon imbis na manira ng kapayapaan sa rehiyon. Tinawag na naman ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Pero nanindigan ang Beijing na lehitimo ang kanilang military drills. Ilang kilometro lang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi maiwasang madamay ang Pilipinas sa gyera. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved.
Handa rin daw ang ating militar na magkasa ng paglikas sa mga Pinoy sa Taiwan oras na lumala ang tensyon. We will have to rescue them. No? And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Bago muling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikos niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balikatan exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sibak sa pwesto ang 3 pulis sa Pasukin, Ilocos Norte. Kasunod po yan ang pananakit nila sa isang lalaki sa presinto. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sinigaw-sigawan saka sinampal ng pulis na yan ng isang lalaki sa viral video na ito sa loob mismo ng Pasukin Municipal Police Station sa Ilocos Norte. May maririnig din sa video na tila pagkasa ng baril. Sa post ng uploader na nagpakilalang stepdaughter ng biktima, sinabi nitong nagpunta ang kanyang ama sa police station para maghain ng reklamo matapos masangkot sa gulo. Pero imbis na pakinggan, bigla na lang daw nanakit ang polis at pinagsisipa ang kanyang ama. Tinutukan pa umano ng baril ang isang minor de edad na umaawat lang. Nirelieve na sa pwesto ang mismong hepe ng Pasukin Municipal Police Station pati ang 3 polis na sangkot sa viral video. Humingi sila ng paumanhin. Una nang sinabi ng pulisya na dahil magulo ang mga lalaking sangkot sa video, kaya nagkatensyon. Persons were already acting uncontrollable despite of the effort of the duty personnel to pacify them. They were still humiliated and insulted by said individuals on a loud voice. Iniimbestigahan na ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang nangyari. Hindi raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso sa hanay ng mga pulis. Hindi naman po ganun lahat ng ating kapulisan. There's just a few na isolated case na nangyari po. We are taking steps to prevent future occurrences and ensure that such incidents do not happen again. Iniimbestigahan na rin ito ng National Police Commission. Kung mapatunayang nagkasala ang mga pulis, pwede silang kasuhan ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Posible rin silang ma-demote, masuspinde o tuluyang masibak sa serbisyo. Hindi kinakailangan na maging mapagmalabis sa ating serbisyo. Kung may dapat parusahan dito, gagawin natin. Hindi natin i-cover up itong pangyayaring ito. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Patay ang 9 na taong gulang na batang lalaki matapos mabangga ng EUV sa Dagupan City. Batay sa investigasyon na walang raw ng kontrol ang sasakyan habang iniiwasan ang kasalubong na pedestrian at siklista. Dumiretsong EUV sa gilid ng kalsada at nasagasaan ang biktima at 7 pang batang kalaro niya. Sugatan ng mga kasamahan ng biktima. Naharap sa patong-patong na reklamo ang driver. Sa Santa Cruz, Davao del Sur, isa ang patay habang isa ang sugatan sa banggaan ng van, dump truck at utility van. Ayon sa mga pulis, nag-overtake ang van at hindi napansin ang kasalubong na dump truck. Sinubukang umiwas ng dump truck subalit umabot pa rin ito sa van. Umikot ang van at sumalpok pa sa utility van na nakasunod sa dump truck. Sa Baguio City, patay ang isang rider matapos bumangga sa nakaparadang water delivery truck. Ayon sa Baguio City Police, paakyat ang rider sa pakurbang bahagi ng kalsada nang maganap ang aksidente. Madilim ang lugar kaya posibleng hindi agad nakita ng rider ang delivery truck. Sa Santa Ana, Cagayan, sugatan ng Chief of Police ng bayan matapos tumaob ang mga minamaneho niyang kotse. Base sa investigasyon, sinubukan ng pulis na mag-overtake sa isang van. Pabalik na ang pulis sa linya nang biglang humarurot ang van at tinamaan ang likuran ng kotse. Dito na gumulong ang kotse saka bumaliktad. Agad namang inaresto ang driver ng van. Showbiz tonight na tayo. Nakaka-intriga ang teaser ng pelikula ng Batang Quiapo star na si Miss Charo Santos Concho at ng aktor na si Ding Dong Dantes. Hindi ko siya mama. So ano ba talaga ang totoo? Boyfriend mo yung Ryan?
Sa teaser ng pelikulang Only We Know, ipinakilala ang karakter ni na Betty at Ryan, played by Charo and Ding Dong. Meron din silang happy moments. Sa dulo ng teaser ay ang tanong kung ano ang totoo. Boyfriend ba ni Betty si Ryan? Relationship status, Only We Know. Mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula sa June 11. How true naman kaya ang usap-usapang may nililigawan daw na college student, si Daniel Padilla? Magpapakontrol kaya sa kanya yung girl na inaasintan niya sa Baguio. Naku, yun ang hindi natin alam. Yan ang balita. May nililigawan si Daniel Padilla na isang estudyante sa Baguio. Kaya daw kahit tapos na ang shoot ng Incognito, hindi muna agad bumababa. Yan ang bagong chika ng showbiz columnist na si Christopher Min sa programang Christopher Minute ng 1PH. Binasa ni Fermin ang ilang comment ng fans sa recent daring photos ni Catherine kung saan nabanggit ang umano'y nililigawan ni DJ sa Baguio. Matatanda ang sa Baguio ang ilang filming location ng serye ni Daniel na Incognito. No update pa naman si DJ ever since sa kanyang relationship status. Mas marami pa akong may init na chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, isa sa mga Pinay na scam farm worker sa Myanmar, muntik na raw gahasain. Paninita ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang pulis, binatikos. At damang init sa Dagupan City, umabot sa danger level. Pati kabuhayan doon, apektado. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa suntukan ang pagsiswimming ng dalawang grupong yan sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mga pulis, wala namang nasaktan sa rambulang yan. Punot dulo raw ng gulo ay dahil lang sa simpleng sagian. Sa huli, nagkaarigluhan din ang magkabilang kampo. Eksklusibong ibinahagi sa News 5 ng isa sa mga Pinay na ginawang scam farm worker sa Myanmar ang kalbaryong kanyang dinanas. Bukod sa pag-torture, muntik pa raw siyang gahasain. Nasa frontline na balita niya si Rainiel Pawid. Hindi ko alam kung makaka-uwi pa ba ako. Napahagulgol na lang si Ana nang ikwento ang sinapit sa loob ng scam farm sa Myanmar noong isang taon. Gaya ng mahigit 200 Pilipino, inakala ni Ana na magiging call center agent siya, pero nauwi yan sa pagiging scammer. May 2024 nang magsimula sa trabaho si Ana bilang love at cryptocurrency scammer sa Myanmar. Bangungot yan para sa kanya kaya nakakaisang linggo pa lang gusto na niyang mag-resign. Pero nagalit ang kanyang Taiwanese big boss at agad siyang dinala sa torture room. Pinagtatry po na akong paluin, yung pliers ko, yung sa kamay ko, tapos lahat na po sa mga kamay ko, lahat sa ulo ko, tapos sa mga tenga ko, lahat pinaghahampas na ako, may mga dito mga batuta. Dito na humingi ng tulong si Ana sa mga otoridad. Yun nga lang, nalaman niya ng kanyang employer, kaya muntik rin umano siyang gahasain. Sabi nila sa akin na papagahasa daw nila ako, i-video nila kasi ganun-ganun daw. Tapos, luckily po hindi po natuloy kasi nga din po nung pag-alis nila ng mga damit ko dinudugo po ako. Pero hindi na kontento ang kanyang mga boss dahil pinagubad siya at kinuna ng larawan habang hawak ang placard na nagsasabing siya raw ang operator ng Pogo sa Porac, Pampanga kahit hindi naman totoo. Kwento pa ni Ana, tanging tubig sa CR ang pantawid gutom niya sa loob ng isang linggo. Natatakot po kung baka may drugs po yung pagkain ko, yung iniinom ko, kaya ininda ko po yung araw na hindi ako makakain. Hindi ko kung makakapag-CR lang ako doon, ako makakainom ng tubig. Kasi alam ko safe.
Matapos ang 3 linggong paghihirap, natunton ng Philippine Police Attaché sa Thailand si Ana. Dito na siya nasagip mula sa scam farm. Pagbalik sa bansa, agad siyang naospital dahil sa mga pasa at pamamaga ng kamay. Tinamaan din siya ng double pneumonia. Sa ngayon, nasa ligtas na siyang kalagayan. Nito lang Pebrero, nahuli ang Taiwanese boss ni Ana at 3 Pinay sa Bangkok na may bitbit na droga. Nung ma-checkpoint sila dito sa highway sa Thailand is mayroon pa nakitang granada. So yun, nang isa sa medyo nagpabigat sa case. Hindi agad ito nakilala dahil nagparitoke ang Taiwanese. Nakilala lang siya dahil sa pangalan sa passport. Ito ngayon ang pagsubok ng mga otoridad sa pagtugis ng iba pang scamming big boss at operator. Patuloy ang pagkalap ng impormasyon ng Department of Foreign Affairs upang tukuyin ang mga Pinoy recruiter ng mga scam farm sa Myanmar, Laos at Cambodia. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ngayong tag-init, hindi lamang kalusugan at kaligtasan ng publiko ang apektado. Pati po sa kabuhayan, may matinding dagok na dala ng tag-init. Gaya na lang sa mga palaisdaan sa Dagupan City kung saan umaabot ng hanggang 48 degrees Celsius ang heat index kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sige lang si Louie sa pagtadtad ng maliliit na isda. Di niya alintana ang tumatagaktak niyang pawis. Mapakain lang ang mga alaga niyang talakitok sa palaisdaang ito sa Dagupan City. Swerte lang yung parang minsan kasi pag ganito malabong tubig, mamatay sila. Si Danilo naman, naka-jacket pa kahit nakabilad sa araw. Hinahabol niya ang pagpapakain sa isda bago magtanghali. Pag wala tayong jacket, mainit din. Masakit din po sa balat. Dahil sa sobrang init. Pagsapit ng tanghali, wala ng tao sa palaisdaan. Nasa lilim na sila o kaya nasa bahay. Pero hindi lang pala tao ang dehado kapag sobrang init. Kahit yung mga alaga nilang isda, pwedeng mahirapang huminga at mamatay. Ang problema, walang makinang pangontrol sa temperatura ng tubig sa mga palaisdaan. Di tulad sa pasilidad na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May mga tubong bumubuga ng hangin sa tangke ng mga maliliit na isda, kaya balanse ang init at lamig. Kawawa ang mga fish farmers po natin. Okay po. Sila yung mas prone sa fish kills, ganyan. And then once na nangyari yun, lugi sila. Solusyon ng BFAR, mamahagi ng mga maliliit na isda sa mga fish farmer na kailangan nito. May training din sa kanila para masanay sa tamang pag-aalaga ng isda. Pero kung sanayan ang pag-uusapan, hindi na bago ang matinding init sa mga taga-Dagupan. Tila nagiging higanting pugon ang lungsod tuwing Abril at Mayo. Katunayan nga kahapon, pumalo ng hanggang 48 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Nasa danger level na yan. Bahagya namang bumabayan sa 41 degrees Celsius ngayong araw. Paliwanag ng Pag-asa, nagsasama-sama ang init galing sa dagat, sa buhangin at sa lupa. Kaya matindi ang init sa Dagupan. Sa trend ngayon, nakikita natin is pataas yung heat index natin. Wala tayong nakikitang low pressure, kundi yung tinatawag natin na high pressure. So yun ang maingit. Kaya sa ganitong panahon, kalimitang nakapayong o di kaya'y nakamanipis na damit ang mga residente. Uso rin ang mga pampalamig. Sanayan lang po yan. Basta uminom ka lang ng malamig, pumili ka ng aking palamig. Pagka nahilo ako, papahinga ako, mag-ano ko ng dimpong basa para iwas heat stroke. Kalimitang tumatagal ng hanggang Mayo ang tag-init. Kaya ingat lagi mga kapatid. Mula sa Dagupan City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kalaboso ang isang lalaking iligal na nagbebenta ng text blast machines online sa Maynila. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ibinibenta niya ang mga gadget sa halagang 10,000 piso kada piraso. Nakuha niya raw mga ito sa isang dating security guard ng Pogo. Kinailangan daw ng suspect ng pera panghanda sa kanyang birthday. Babala naman ng mga pulis, madalas nagagamit ang mga text blast machine sa pang-i-scam. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Radio Control Act at misuse of device, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
Ngayon po, ang PNP-ACG ay hindi po tumitigil sa pagmomonitor, most especially sa mga online platforms para makita natin kung saan pumunta yung mga devices na ito nang sa ganun ay mahuli natin sila bago pa sila makagawa ng mga criminal activities. Abiso sa mga kapatid nating commuter, magtataas na po ng pamasahe sa LRT1 simula bukas. Sa nilabas na bagong fare matrix ng Light Rail Manila Corporation, 20 pesos na po ang minimum na pamasahe kapag single journey ticket mula sa dating 15 pesos. 55 pesos kung mula sa unang istasyon hanggang sa huling istasyon. Para naman sa mga stored value users, 16 pesos hanggang 52 pesos na ang pamasahe. Ang fare hike ay naprobahan ng Department of Transportation. Ayon sa Malacanang, gustuin man ng administrasyon na paglaban ang taas o ipagpaliban ang taas pasahe, malabo na raw dahil ito ang nakasaad sa kontrata. Pinablotter ng singer na si Jojo Mendrez ang aktor na si Mark Heras. Personal na nagpunta sa police station kanina ang singer kasama ang kanyang abogado. Kaugnay ito ng anilay pananakot umano at seryosong pagbabanta ni Mark laban kay Jojo. Hindi idinetalya ng kampo ni Jojo ang naging banta sa kanya ni Mark. Sa isang mensaheng ipinadala ni Mark kay News 5, sinabi niyang hindi niya ugali ang manakot ng tao kahit paraw gawan siya ng issue. Bukas daw ihahain nila Jojo ang reklamo laban kay Mark. Mga kapatid, tutok lang dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kaliwat kanan ng mga pasaway sa daan nasa pool sa video, gaya ng lalaking sumabit sa likod ng umaandar na taxi, rider na nag-Superman stand at lalaking humiga sa gitna ng highway for the content. Nasa frontline ng balitang yan si Gia Robles. Linggo ng gabi nang makunan sa video ang taxing yan sa EDSA Pasay na may nakasabit na lalaki sa likuran nito. Sa kuha ng isang rider, ayan, chill lang na nakakapit sa trunk ng taxi ang lalaki. Kwento ng taxi driver na si Winnie Dizon, tiyempong may pasahero siya nang maipit sila sa matinding traffic sa may EDSA Aurora sa Pasay. Dito na biglang sumabit ang lalaki. Iniisip ko baka pukpukin niya tong salamin. Siyempre yung pasahero ko nasa likod, natatakot siya. Kuya, ba't may sumampa? Sa takot na baka may gawing masama ang lalaki, hindi pinahinto ni Winnie ang taxi. Kusang bumaba sa may EDSA Ayala ang lalaki nang may makitang mga MMDA enforcer. Wala pang pahayag ang Pasay LGU at Pasay PNP sa insidente. Naka-electric wheelchair naman ang lalaking yan nang maispatan sa bungad ng A. Bonifacio Avenue sa Quezon City papasok sa North Luzon Expressway. Hindi na nakunan ng nakakitang motorista kung nasita o bumalik ang lalaki. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, iniimbestigahan na nila ang insidente. Nag-ala Superman naman ang rider na ito sa Tanhay City sa Negros Oriental. Rinig pa sa video ang pag-cheer sa kanya ng kapwa rider. Natunto naman ng PNP Highway Patrol Group ng Negros Oriental ang rider na isa pa man ding guro. Inirekomenda na ng HPG sa Land Transportation Office na kanselahin ang lisensya ng rider. Agad naman siyang nagsorry sa paygiit na ngayon lang daw niya ito ginawa. So kanang Superman. Yung pag-Superman pag nakamotor, hindi yan mabuti sa mga fun rides. Delikado po. Sa mga bata, huwag niyo po ako tularan. Delikado talaga. Sa bayan ng Bakong naman sa Negros Oriental pa rin, biglang pumwesto sa gitna ng highway ang lalaking yan at sabay naglatag ng sapin at nahiga. Tila hindi niya alintana ang mga dumaraang sasakyan. Agad hinanap
at ipinatawag ng Highway Patrol Unit ang lalaking kinilalang si Jerome Memes, isang content creator. Pag-amin niya, for the content ang paghiga niya sa highway. Posible siyang makasuha ng public alarm and scandal, no, sa ginawa niya. Agad namang naglabas ng public apology si Memes. Bawal pala yun at magkukos ng disgrasya. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng nadismaya at kay Sir din. Promise po na hindi na ako gagawa ng ganoong content. Salamat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Bistado ang mag-live-in na gumamit ng nakaw na motor sa Quezon City. Tinangay daw nila ang motor sa isang motel kung saan sila regular na customer. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Pauwi na sana ang mag-live-in partner na ito nang harangin ng mga tauhan ng District Anti-Carnapping Unit ng Quezon City Police District noong Sabado. Ang motorsiklo nila, nakaw pala. Tinangay ang motor mula sa labas ng isang motel sa Timog Avenue kung saan nagtatrabaho ang may-ari ng motor noong Biyernes. Ayon sa mga pulis, regular customers ng naturang motel ang mag-live-in. Pagdating doon sa nasabing lugar, kitang-kita po natin na sila isakay ng nakaw na motorsiklo at kaagad natin ito pinara dahil wala una silang mga helmet. Inutusan natin magpakita ng mga dokumento, wala silang maipakitang dokumento. At dito yung ating isa sa mga operatiba, chinek yung chassis number. Doon nagtugma na yung chassis number na sakay o gamit nila ay yun din ang motorsiklo na nawawala. Sa presinto, positibong kinilala ng biktima ang mga suspect. Napag-alamang labas-pasok na rin sa kulungan ang lalaking suspect dahil sa iligal na droga at sugal. Na-recover naman ang motorsiklong nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Aminado ang lalaking suspect sa ginawang pagnanakaw. Anuhan ko lang po, sir. May susi kasi. Nainganyo lang po. Pagamitin ko po sana. Hindi ko po balak ibente. Tumanggi namang humarap sa kamera ang babaeng suspect na hawak na rin ng anti-carnapping unit. Pareho silang mahaharap sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Naglabas ng show cause order ang MMDA sa nagviral nilang tauhan na si Gabriel Go matapos niyang tikitan at ipahiya umano ang isang pulis dahil sa parking violation. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ayan na yung linya nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo, sabi ko walang lalagpas dito eh. Viral ngayon ang panimita ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang pulis sa harap mismo ng istasyon sa Quezon City. Nakabalandra kasi sa sidewalk ang motorsiklo ni Police Captain Eric Felipe. Nagsorry naman ang pulis pero tinaasan siya ng boses ni Go. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin ko, tinikita mo? Okay, pasensya na sir ha, pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero hindi mo muna yung ticket. Umani ng pambabatikos ang nag-viral na video. Maging si Senate Local Government Committee Chairman JB Ejercito, hindi rin ito nagustuhan. Ang punto ron, yung respeto, no? Hindi naman natin kinakailangan maging overbearing eh. Medyo sumusobra yata ang pumasok sa ulo, binigay na kapangyarihan. Alam mo, iba ang behavior ng tao kapag may camera talaga. So, dapat mag-vlogger na lang siya, hindi siya bagay dito sa trabaho nito. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, nire-resolve na nila ang insidente. Nakausap na rin daw nila si Senator Ejercito para klaruhin ang issue. Sinagot din ni Artes ang mga batiko sa MMDA kaugnay ng pag-rehire kay Go noong 2023 matapos na magbitiw noong taong ding yon. Aniya, wala naman daw reklamo laban kay Go kaya walang dahilan para hindi siya tanggapin ulit. Sa kabila nito, nilinaw ni Artes na hindi nila kinukonsente ang ginawa ni Go. Katunayan, naglabas na raw ang MMDA ng show cause order kay Go dahil sa nangyari. Sa huli, humingi na paumanhin ang MMDA. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP, NAPOLCOM at sa QCPD at tiniyak na hindi makakaapekto ang anilay isolated incidents sa mabuting relasyon ng mga ahensya. Sabi naman ng NAPOLCOM, handa silang tulungan ng sinitang pulis sakaling magsampa siya ng reklamo laban kay Go. We are also assisting him and will accompany him when he files that complaint. I don't think Captain Felipe will change his mind. We're really hopeful, at least in a few days ago, we were hoping that Mr. Go would apologize. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling nakabisita ang mga kaanak ni dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kabilang po dyan si VP Sara Duterte. Dumating din ang common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenia. Pangalawang beses na po itong pagbisita ni Hanilet ngayong araw. Bumisita rin ang bunsong anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. I'm really happy because Kitty and I were there. Ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father-daughter relationship. May mix ng sweet and spicy ang upcoming comeback ng K-pop girl group na Eunice. Maglalabas sila ng second mini album na may title na Swicy. Inilabas na nila ang ilan sa kanilang concept photos na pang high school ang peg. Sa April 15 na ang release ng kanilang mini album. Last August, nang ilabas ang una nilang album na Curious. Kabilang sa members ng Eunice ang dalawang Pilipina na sina Alicia at Jelly. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kakaibang ukay experience ang naranasan ng isang netizen. For sure, hindi niya ito makakalimutan, Bok, dahil sa ukayan siya, nasa raduhan. Madilim na at sarado na ang ukayan nang lumabas sa fitting room ang customer. Nasa loob yan ng isang mall sa Manila. Ayon sa customer, inalis niya ang mga nakadisplay na sapatos sa may salamin para makita siya kung may tao man sa labas. Sakto namang may nakapansing lalaki na agad tumawag sa guard. Yun nga lang, wala palang susi ang guard at hinintay pa nilang makabalik ang may-ari ng ukayan. Ang ending, nakalabas din naman ang customer. Naguluhan ako, ba't siya naging mapag-good night? Kasi di ba nakulong ka na, ba't ka pa pampagod? Okay, na-rescue siya. Okay. Yes. Thank you. Pero nakakatakot yun ah. O, di ba? Nakatakot na eh. Parang, ganun lang yung mga... Kung ako yung tao sa labas, matatakot lalo. Parang gumagalaw yung manikin. Hindi ako, gano'ng karami yung sinukat mo para masarado ka, di ba? Ang dami nun, siguro hindi ka lumalabas. Sabi lang, sarado lang. Mas masayang makulong o masarahan sa loob ng pansitan. Ay, oo. Pansitan. Asa yung pansitan? Okay. Bakit naman? Balibasan niyo mga ng pansit eh. Grabe bro. Ginugulo ko. At yan po 45 minuto pag-imas mo lang ang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.